Kayong mga kakamping, kayong mga dilawan dati na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho na mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping, kadilawan na supporters, but not into that politics nila Lisa Smugs, nila Lenny, nila kung sino pa man dyan. Tayo ang tunay na biktima dito. Kayo, ako, tayong lahat. At ang mga politikong ito ay binababoy tayo. Kayong mga kakamping, hindi lang yan ang ginawa ni Lisa, ni Ahas. Inutusan niya ang dating then Chief Justice Lucas Bersamin para bilugin ang utak ni Duterte, which is hindi siya nagwagi, para totaling ipa-disqualify si Leni Robredo as Vice President noong panahon ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya nakita niyo mga palangga, mga kakamping, mga dilawan na nag-away-away tayo. Pero lingid sa inyong kaalaman, mga palangga kong kakamping at mga dilawan, magpasalamat kayo kay Duterte. Ano, Lenny? Kaya pa? So yung napakinggan po natin ay mga highlights lang po ng mga sinabi ni Maharlika. Medyo mahaba po yung video kaya hindi ko po sinama lahat kaya pinili ko lang yung mga sinabi niya. Yung mga sinabi niya na para po sa akin ay tila nangungumbinsi po sa mga kakamping na sumapi sa kanya or sa kanila or magbigay ng suporta sa grupo nila, no? Sa kanilang kubol. Well, unfortunately for you, Maharlika, no? Malungkot na balita. Sa tingin ko hindi ka makakakuha ng suporta sa mga kakamping. Nakikita ko po ngayon sa mga post, no, yung isang network na alam niyo na, yung network na yun. Nakita ko na ginamit nila yung post ng isang kakamping para palabasin na nakakakuha sila ng suporta mula sa mga kakamping o yung kanilang politiko ay nakakuha ng suporta sa mga kakamping. So mukhang yan po yung kanilang mga paandar ngayon, ano? Pero kung titignan po, meron po kasing mga nagsasabi na nung tinignan nila yung account, nung sinasabi ng network na yun na kakamping na nag-post ng suporta para sa kanila o dun sa politiko nila, nung tinignan yung account, wala pong manifestasyon or patunay na kakamping yung nag-post, no? So maaaring gawa-gawa lamang. And then ito, si Maharlika nga po, no? Yan, si Maharlika ay tila nangungumbinse or nanghihikayat sa mga kakamping na sumuporta sa kanila, no? Parang desperado na. Unfortunately, again, malungkot na balita para sa iyo, Maharlika. Sa tingin ko, hindi kayo makakakuha ng suporta sa mga kakamping. Kahit pa anong sabihin nyo dyan, ano? Kahit pa anong ibalik nyo na nangyari nung nakaraan, hindi kayo makakakuha ng simpatya at suporta sa mga kakamping. Hindi namin makakalimutan yung mga ginawa nyo kay Atty. Lenny at sa aming mga sinusuportahan at sa amin mismo, no? Yung mga ginawa ng mga DDS, ng mga vloggers na pang-red tag sa amin at sa mga leaders na sinuportahan namin, hindi namin makakalimutan yon. Yung pagmamalign, yung fake news, yung mga ikinalat yung chismis, no? Ito si Maharlika, ang dami niyang sinabi or content about Atty. Lenny na talaga namang aamin ko po, masakit po para sa akin nung napanood ko at narinig ko. Tapos ngayon, magkukukuda ka ng ganyan, na tila ba nanghihikayat ka at humihingi ka ng suporta sa mga kakamping? Ang masasabi ko lang, no way. No? Buti nga sa inyo kung kayo nauubusan na ng suporta o kayo umuunti na, deserve nyo yan. Kasi unang-una sa lahat, kitang-kita namin na hindi para sa bansa ang inyong pinaglalaban. Para sa amin, para po sa akin, para lamang sa mga politiko nyo ang pinaglalaban nyo. No? Hindi talaga para sa bansa. Kasi kung para sa bansa kayo, makikisama kayo sa amin at makikiisa kayo sa pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea. Pero doon pa lang, no? It's either yung mga sinusuportahan nyo, walang komento, walang pahayag, or dumidepensa para ipagtanggol ang China. Ganun din ang mga vloggers nyo. So paano kami maniniwala na para kayo sa bansa? Tapos ngayon, ganun ka na parang tila ba gusto mo na sumapi kami sa inyo. Ibinabalik mo yung mga nangyari nung nakaraan as if namang makakakuha ka ng simpatya sa amin. Unfortunately, I think wala na. Kupas na at panis na kayo. Hindi na kayo ang majority. Ito na lang mga kababayan, tingnan nyo ito. Ito po yung kanyang pamagat dun sa kanyang content, dun sa kanyang live. Sabi niya dyan, De Lima, pinalaya ni Lisa. Ayan o, may question mark. Uulitin ko dun sa content niya, ang title niya, De Lima, pinalaya ni Liza.
Yan po ang estilo ni Maharlika, no? Imagine, gagawa ka ng ganyan title na may ganyan, kahit pa sabihin mong question mark yan kasi ang style niya eh. Gagawin niyang question mark. Pero sa totoo lang, kung matalino ka, mapapaisip ka na maaaring nag-i-insinuate siya. Or sinasabi lamang. Pero para safe, lalagyan ng question mark. Para nga naman magmukhang nagtatanong. Pero alam niya sa totoo lang, marami pong nadadala ng ganyang estilo. Maraming nagsasabi na, ganun ba? Na imbes na intindihan na tanong lang yon, pero para po sa mga followers niya, yun na, nakuha na. Pero ang style niya, kunwari nagtatanong. Kaya sabi ko, parang wala na sa tama yung mga pinagsasabi ni Maharlika. Wala na siya sa lugar. Imagine, anong kinalaman? Kasi para po sa akin, ang tinutukoy niya dyan si First Lady Lisa. Lagi naman yun ang kanyang topic dyan eh. Na parang lahat na lang ibinintang sa First Lady. Unang-una sa lahat, sabi ko nga po, yung pong unang kaso na na-dismiss ni Senator De Lima, yung po ay na-dismiss yung panahon po ni PRRD. Panahon nila Maharlika. So anong kinalaman ng First Lady doon? Kahit patanong mo lang yan, kahit papatanong yan Maharlika, para po sa akin, gets ko na parang, para sa akin, malisyosong pagtatanong yan. Bakit naman? Anong kinalaman ng First Lady dyan? Nung sinasabi mong Lisa. No? Para po sa akin, napakawalang hiyang style ng ganyan eh. Anong kinalaman ng First Lady? Na, alam mo yun, kahit patanong, hindi mo dapat itatanong dahil walang kinalaman ng First Lady dyan. Kaya sabi ko, ngayon ko napagtanto, na wala para po sa walang katinuan, or wala na sa katinuan ang mga pinagsasabi nito. Tapos, maririnig ka namin, hihikayatin mo ang mga kakamping. Gusto mo, sumakay kami, sumuporta sa ganyang estilo mo. Ay wala ka sa lugar at itaga mo sa bato, wala kang makukuha ang suporta at hindi mo kami mahihikayat kahit ibalik mo pa yung mga nangyari nung nakaraan. Hindi kami sasama sa kalokohan mo or sa kalokohan nyo. Tignan nyo ito mga kababayan. Sabi ni Maricar Serrano, para po sa akin isa siyang DDS, base sa kanyang mga post, sabi niya, we are inching into July, nasa mga tao na lang talaga kung kikilos or hindi. Yung iba pa niyang post, sabi niya dito, forget EDSA, malayo yon, masyado na sa Malacanang. Diretso na dapat sa JP Laurel Senior Street kasi matatraffic pa tayo sa EDSA. Ang mahal ng gasolina, mindset ba? Tapos sabi niya, galit ng taong bayan mismo dapat ang sapitin na karma ng adiktador na yan. Hindi yung imaginary karma. Galit natin mismo. Ayan mga kababayan, anong pinaplano nyo? Anong gusto nyo gawin sa July? Hindi kayo magtatagumpay. No? Wala na kayong makukuhang suporta sa mga tao. Kasi para po sa akin, iba yung intention nyo eh. Ibang-iba. Yung mga term na ginagamit nyo, para po sa akin, may kabastusan. Sasabihin ba naman, diktador. Diba? So, alam nyo naman ang mga kakamping, no? Yung sinasabi nilang dilawan. Yung sinasabi nilang mga disente. Ewan ko ba kung bakit nagalit yung mga yun sa disente? So, paano kayo makakakuha ng suporta dun sa mga kinamumuhian yung disente kung yung mga term nyo, no? Ay, walang kadise-disente. Tapos, sasabihin nyo, nasa taong bayan na lamang kung kikilos. Kayo na lang ang kumilos. Unfortunately, kayo lang yan. Ito po yung patunay, oh. Sabi sa caption nila, dito sa report na ito, sabi, libo-libong Pinoy na naninirahan sa Japan ang inaasahang dadalo sa Maisog Rally ngayong Sabado. Medyo matagal na itong Japan Maisog Rally nila. Bilang pakikiisa sa pagsusulong ng karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pamamahayag. Ayan, oh, malayang pamamahayag. After na ipasara ang ABS-CBN nung panahon nyo, malayang pamamahayag ang pinaglalaban nyo ngayon. Tapos, nung tinignan ko yung mga pictures, no, sa Maisog Rally nila, eto po, oh, ayan. I think silang lahat na yan, na dumalo dyan. Pero ang sabi dun sa report, libo-libong Pinoy na naninirahan sa Japan ang inaasahang dadalo sa Maisog Rally. Libo-libo. Kahit tignan nyo ang mga pictures ng Maisog Rally nila sa Japan, sa tingin ko, wala pa pong 1,000 yan. So, Maharlika sa inyo, sa grupo nyo mga DDS, na umay na po yung mga tao. Sa tingin ko, kahit anong tumbling ang gawin nyo, hindi kayo makakakuha ng suporta. At kung meron kayong gustong gawin sa July, gawin nyo, pero hindi kayo magtatagumpay sa hangarin nyo. Matatapos ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang termino hanggang 2028. Parang, di ba, parang pakiusap naman. Marami pong kinakaharap na problema ang bansa. Makisama kayo at makiisa sa pagresolba, sa paghahanap ng solusyon sa mga problema natin.
Tapos na po yung eleksyon. Kayo nga yung kasama ng Pangulo na nanalo eh. Kaming mga kakamping hindi eh. Pero bakit kami mga kakamping, ang nakakaintindi sa mga polisiya ng Pangulong Marcos Jr., si Atty. Lenny, si Senator Risa, si Senator Kiko, si Senator Chal Jokno, Senator De Lima, Senator Antonio Trillanes, sila ay gumawa ng kanilang paraan para makatulong sa gobyerno. Pagpapatayo ng dormitoryo or school, pagbibigay ng tulong, no? Si Senator Trillanes, nakikita ko yan, nagbibigay ng tulong, no, sa kanyang constituents. Mapapaglaban sa mga sumusubok, no, na nasirain or pabagsakin ng gobyerno. Nakikita ko sila Senator De Lima, Senator Trillanes, nagsasalita, no, para depensahan or kalabanan yung mga nagbibigay ng pahayag na para sa akin ay hindi nakakatulong sa gobyerno at sa hangarin ng gobyerno. Si Atty. Chal Jokno, nagbibigay ng libreng legal service. Si Senator Kiko Pangilinan, patuloy sa kanyang adhikain or advocacy na tulungan ng mga magsasaka na mapagaan ang kanilang pagsasaka, ang kanilang buhay. No? Kami yung natalo eh. Kayo yung nanalo mga DDS. Pero bakit kayo ang masama ang loob? Bakit parang kayo yung ampalaya? Bakit kami yung nakakaintindi at nakakahanap ng paraan para makiisa at makipagtulungan sa gobyerno? Wala pong kakahinatnan yan, yung inyong pong pagrarally. Nakikita nyo naman yung mga politicians na kasama nyo sa partido nyo, nag-aalisan. 'Di ba? Nagwi-withdraw ng suporta. Maging realistic po kayo. Pero sa bagay, karapatan nyo naman kung anong gusto nyo gawin. No, ang sa akin lang naman ay sinishare ko lang yung nakikita ko na realidad. Kasi mapapagod lang po talaga kayo. Para sa bansa sana, magkaisa at magtulungan. No? Pero may kalayaan kayo na gawin ang gusto niyo gawin. Pero para po sa akin, mukhang may hirapan kayong magtagumpay. Yun lamang mga kababayan, salamat sa panonood. Sana po makapagbahagi kayo ng inyong opinion sa comment section below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.